Hello, hello, magandang umaga. Ayan. Hopefully okay ang internet para mamaya makapag-live sa YouTube. Kapag yun ang problema ko eh. Mahina yung internet pagka umaga. Kagabi nakapag-live ako sa TikTok kasi nga, sorry sobrang labo ng mata ko. Hindi ko dala di ko mahanap yung salamin ko. Uy, tara. Di ka dito. Wait lang ah. Hello, hello. Eh. So, kamusta naman yung yung panonood nyo ng mamaya ata magkakaroon ulit ng impeachment trial. Good morning po. Please enlighten me po. Bakit huli agad at walang trial si Sen Marcoleta? Sana nakadepensa siya. Bakit huli? Ganun po talaga. Ganun po talaga. Hindi po mauuna yung trial. Diba? Mag-aano pa yun si Senator Marcoleta. Ang kailangan niyang gawin, kasi una, once na may kaso, yan. Pag may warrant of arrest, since non-bailable po kasi yung final na kaso kay Senator Marcoleta. Kaya, huli muna talaga siya even kahit may trial. At hindi po ganun kabilis din yung trial sa kaso. May mga proseso pa. Victorious daw si Jervil Lau. Sabi niya, paano po yung innocent until proven guilty? Well, again, non-bailable kasi yung kaso na final nila. Medyo lagging ka. Yan ang problema ko eh. Yun ang problema ko talaga dito sa Okay. Babawasan ko ang ayan. Medyo lag. Ayan. Lag pa rin. Again, non-bailable po yung kaso. Pag non-bailable, ganun talaga. Susunod talaga yung Pag kumaga, kulong ka until wala pang desisyon yung kaso. Hello, good morning, listening while working. Hello, Chamay. Kamusta ang internet natin? Kasi kung dito sa TikTok, salamat po, but for me parang unfair lang sana kasuhan din yung mga mas malaki ang donation. Medyo lag pero okay man lang ang sound. Yun ang problema ko. Kung dito nga sa TikTok medyo lag na ako. Medyo mas nahihirapan ako sa YouTube. Hello, Yellow Slayer. Hindi ka na mag-Yellow Slayer, pink na sila. Nakabalik ka, Yellow Slayer. Pink na sila ngayon. Mahirapan ka lang maghanap ng yellow. Mas okay na kaysa kanina yung internet. Mas okay kaysa kaninang nag-start ako. Mas okay kaysa kagabing kaninang madaling araw. Kasi nag-live ako kaninang madaling araw. Sobrang di ko alam kung kamusta, pero alam ko malakas kaninang madaling araw. Sa totoo,
Sobrang linaw kasi ng ano, ang galing ni Attorney Season. Yan nga ang sasabihin ko. Sobrang galing at sobrang linaw kasi nung statements at mga ginawa ni Attorney Season na hindi na ba siya kailangan pang palawigin. Ang dami kasing parang, doon tayo sa kababawan. Sa totoo, doon na lang tayo sa kababawan magfo-focus kasi nga, Attorney Season explained everything well. Na-push niya at na-state niya lahat ng points niya very, very well. So, parang ano pa ang kailangan nating pag-usapan ng malalim-lalim? Wala nang kailangang expound pa. Wala na. Yun na yun. 'Di ba? True po. Kaya if mababaliktad pa naman ay talagang pinupolitika na ang lahat. Sabi ko nga sa inyo, walang, sa totoo, this partly political kasi talaga. Partly political kasi talaga ang impeachment. So, though kailangan nakabase siya sa yung proseso niya ay nakabase sa what is legal and what is constitutional. Ang mga magde-decide pa rin at boboto ay mga politiko, hindi talaga mga hukom. Hindi talaga mga judge na may pinag-aralan at yun talaga ang profesyon. Pero tingin ko ma-impeach pa din kasi hawak ng admin lahat. Taong bayan na lang talaga ang magtatanggol. Yes. So, sabi ko nga sa post ko, ina-expect ko talaga ang worst. Kasi nga, ang impeachment talaga, political talaga siya. Political talaga siya. Sabi ko nga, though na dapat ay nagsusunod siya sa proseso at sa kung ano yung konstitusyonal at batas, ang magde-decide pa rin ay mga politiko. So, hindi sila magbe-based kung saan yung tama, kung saan yung legal, kung alin yung based sa burden of proof. Magde-decide sila sa kung ano yung papabor sa kanila. So, I am expecting the worst dito sa impeachment ni Inday. Ngayon, I saw a ray of light noong pinipilit nila noong pinipilit nila naggawin si Chis Escudero as the presiding judge at hindi si Win Gatchalian. Ngayon ko na lang ulit nakita si Koshokot. Medyo matagal-tagal akong di nag-live. Okay na si Chis ang presiding kasi kung yung mga law bender baka gawin nilang 12 to convict. Yes. Also, maganda din na nasabi ni Chis Escudero na 16 ang kailangang boto para ma-convict si Inday. Pangalawa, it's a blessing in disguise na hindi si Win Gatchalian na Senate President ang preside. Hello Camito from Davao City kasi ayon sa eksplenasyon, ayon sa malinaw na eksplenasyon ng magkapatid na Cayetano kahapon, this is unconstitutional. So, if ever unconstitutional talaga ang pag-preside ni Chis Escudero na hindi naman siya ang Senate President, may huling bira pa tayo sa Supreme Court. Naiintindihan ko na, 'di ba, natatagalan tayo sa Supreme Court and everything. Pero mas may laban tayo sa Supreme Court. Mas may chance tayong manalo sa Supreme Court kumpara dito sa legislative na hawak na ni Bongbong Marcos. Tanga din kasi bago majority dahil din nila ginawang SP si Kiko Pangilinan. Pwede. 'Di ba? Kasi kung makikita nyo, during the time na si Win Gatchalian ang nag-preside nung simula, even yung bigyan ng
chance si Alan Peter Cayetano na i-explain kung bakit ganun yung niya, yung opinion niya bago magbotohan, hindi siya pinagbigyan. Wala na kayong kayang manalo sa SC. Una, sa totoo, nababagaling kami sa Supreme Court. Pero, i-remember last year, ang Supreme Court ang pumigil sa impeachment dahil sa hindi tamang pagsunod sa proseso. Remember that. Kaya, natigil ang impeachment ni Inday last year ay dahil nag-decide ang Supreme Court na hindi sumusunod yung proseso sa kung ano ang nasa konstitusyon. So, dito, kahit ano pa man ang maging desisyon, 'di ba? Kahit ano pa man ang maging desisyon nitong impeachment case na to, itong impeachment trial na to, meron pa rin huling bira. Meron pa rin huling bira sa Supreme Court. Supreme Court na lang kaya ang matino. Bakit? Anong problema, Janina? Ikaw, anong natapos mo? So, ayun. Medyo nagkaroon ng ray of light kahapon. Kasi sabi ko nga sa inyo, it doesn't matter kung gaano kagaling. Kung gaano kagaling. Sino po ang kriminal, Shua? Ayan. Gusto kong malaman kung sino ang kriminal. Dali, taas yung gusto kong makausap yung may talino at may tapang na kayang kausapin ng mga DDH. Okay. Janina, hindi ako nakabase sa'yo sa credibility ko. So, okay lang yan. Opinion mo yan. Wala akong kailangan paglaban sa'yo. Okay? Okay? Okay lang yan. Kung opinion mo yan, congratulations, may opinion ka. Parang sa ibang multiverse din tong si Shua. To talk about impeachment, wala na. Okay lang yan, Janina. Sa tingin mo, Janina, may pake ako sa opinion mo din. Okay. So, if you want to talk about things, pwede kayong umakyat para pag-usapan natin. Okay? Ano gusto mo, Janina? Ano gusto mo, Janina? Masaktan ako. Okay lang yan. Ha? Okay lang yan. At least, dito sa live ko, kaya mo yang i-express. Diba? May chance ma-void yan dahil sa ginawa ni Win. Si Cheese, di kaya sinadya nila yon. Well, I don't know. Pero this is very, very beneficial for us. Kasi one, meron tayong huling bala, which is sa Supreme Court na ang usapan. Pangalawa, I think mas nagkakaroon ang defense ng more time na magsalita kumpara kung hindi si Cheese Escudero ang nagpe-preside. Okay lang yan, Janina. Kaya mo yan. Guys, isupport natin si Janina sa kanyang mga litay. Sa kanyang paglabas ng sama. Yung mga... Ako di ko maintindihan. Katulad ng sinasabi ng nyo. Katulad ng sinasabi ng isang lawyer nyo. Guys, kayo po ang kailangan mag-prove niyan. Okay? Kayo po ang kailangan mag-prove ng mga arguments nyo. Hindi pwedeng ako sa lang. 'Di ba? Hindi pwede yun.
Ngayon, hindi ko kailangan patunayan. Wala kaming kailangan patunayan kay Janina, wala kaming kailangan patunayan sa kung ano man ang sinasabi nyo. Kung ano yung sinasabi nyo, kailangan kayo ang magpatunay niyan. Kung sinasabi mong bobo ako, okay lang yun, pero kailangan mong patunayan. Okay? Hindi to bunganga lang. Hindi to yung katulad kay Luis Tro na laway-laway lang. You really need to prove your point. Kung sinasabi nyo na corrupt at magnanakaw si Inday, nasa inyo ang burden of proof. Katulad nito, si Janina, ang daming sinasabi. Oh, okay lang yan. Akusasyon mo lang yan, Janina. Congratulations. Pero for you, para paniwalaan ka ng mga tao, you really need to back it up. Paano? Pwede kang umakyat at patunayan mo na bobo ako by debating me. Ganun yun. Hindi pwedeng bunganga-bunganga lang. Okay? Hindi pwedeng yun. Katulad nito, sasabihin niya, hudas kayo. Hindi pwedeng ganun. Okay? Kailangan meron kayong patunay. Hindi nadadala to sa laway-laway lang. Kaya hindi kayo nananalo eh. Kasi ang mga tao ngayon, mas discerning na. Okay? So, kunwari, sinabihan nyo ako, di ba? O kunwari, ganito si Lan, sinabi niya, pokpok yan si Janina. Oh. Okay na yan. May invite ka ba, Janina, para paakitin kita and I'll give you a chance para patunayan ang iyong mga sinasabi o wala? Kasi kung walang reason para nandito ka. Walang problema. Mag-up ako kung okay data niya. Wala na. Okay na yan, Janina. I think nabigyan na kita ng chance na magsalita. So, kung hindi ka aakyat, okay na yan. Last mo na yan. Hindi pwedeng ganyan. Ha? You need to back it up. Kung matatalino pala kayo, bakit hindi kayo makaisip ng paraan para makakonvince ng marami at manalo? Diba? Ganun yan. Kung matatalino pala kayo. Matatalino pero hindi makaisip ng paraan? Katulad once, not just twice. Parang hindi naman yun. Parang hindi naman consistent yun sa katotohanan, di ba? Yung yung claim nyo na kayo ang matalino, claim nyo lang yan. Sino ang kinukumbinsi nyo? Kami o sarili nyo? Kasi kung sarili nyo, sapat na yan, di ba? Niloloko nyo naman ang sarili nyo, kayo naman ang kinukumbinsi nyo. Pero kung kami ang kinukumbinsi nyo, nabobo kami, at kayo yung matalino. So, okay na. Wala namang invite button si Janina. I-mute na lang natin. Sino ba ang kayang kausapin? Dali, let's go. Sino yun? Nag-request? Walang request si Janina. Asan ang request? Wait lang. Ito. Ayan, mabuti na lang. Ganun. Yes, Janina, hello. Yeah, hi. This is just a quick question though, because I don't think I've been seeing your FYP in my social page, my Facebook, and now on TikTok. I just would like to know what degree did you have to talk about impeachment? Because I don't think you're the best person. You've been spreading false information. You've been spreading lies about the impeachment. I know you're a Duterte supporter, but again, your information should be backed up by fact, not just your opinion, because your opinion don't matter. Okay, so ano yung fake information na nilalabas mo? Okay, I know that you're fully aware because at your age, I know you're fully aware of what information you've been. So you've what? been feeding Can your you please supporters. identify one?
No, I'm okay. Hold on. I'm gonna go over to your Facebook account because again, I've been Oh, seeing wait. Bakit may claim ka na nag-spread ako ng fake information? Yes, because I've been Tapos seeing ngayon, your babalik FYP ka in my pa. Facebook. That's the reason I'm Ako, gonna go back to example, your ikaw, Facebook. ikaw pink ka, di ba? Pink ka. No, I'm not. I'm a pro-Philippines. I don't have political Okay, color. I'm not any supporter. pro-Philippines. Yeah, that's exactly the reason why I'm trying to tell you. You don't have the right to talk about, everything, especially about impeachment, because again, you Okay, don't have the okay. credibility. And you're just spreading lies about your supporters. You're feeding them. Okay, You're okay. feeding them the idea that Sara Duterte is. Again, I know that you're a Duterte supporter, so I know where you're coming from. But again, spreading false information and spreading lies is not really it. Ano yung false information na spread ko? Can you please identify one bago ka magsalita? Because if you are telling me na nag-spread ako ng false information without you identifying one, ikaw ang nag-spread ng false information, hindi ba? Okay, what false information did I spread? Ano yung false information na sinasabi mo na in-spread ko? Okay, I'm gonna go back to because So again, you are at your spreading false age, information because without at you your knowing age, one. you Ano nga? are No, fully aware. Janina. Okay, I'm Ang gonna simple go back ng to your question. Facebook. Just Janina, hold on one sec. Janina, ang simple ng question. Because ang dami mo nang sinabi. Ang dami mo nang sinabi. Isa-isahin natin. 'Di ba? I am spreading false information. 'Di ba? Fake news. Ano yung in-spread kong false information at fake news? Or else, you are the one, without any context, ang nag-spread ng false information about me. Tapos pro-Philippines ka? Is this how a pro-Philippines but you cannot even just research first bago ka magsalita? Ganun ba ang makakabuti sa Pilipinas, Janina? Okay. Okay. Why are you keep hitting Risa Rivera? Why are you keep hitting No, Sean John? Janina, Why are you keep answer hitting my them? question. No. Answer that. Wait, Janina, No, answer that. Hindi ka Why you pwedeng keep hitting them, tumakas. okay? Hindi ka pwedeng tumakas. You keep hitting that Blame because mo to. that's the No, only thing you're Janina. good at. Okay, ano yung fake news ko? You did not even have a degree, okay? You did not even have a degree, and you Mamaya don't have na, Janina. and you have Isa-isayin no, natin yan. you have the audacity to hit Risa Hontiveros, to hit Shell Jokno, and whoever that is, because you are a DDS supporter, okay? You are. Nagkukunwari siya hindi pink. Okay, Janina, dali na. I'm not being. It's just that I don't see the point where you're coming from, where you keep hitting them in the first place. Even having an index card is a big issue to you Okay, Janina. because you did not. After ng mga sinabi mo, balik tayo sa claim mo. Na ako ay nag-spread ng false information at fake news. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makakatakas sa akin. Babalik tayo sa claim mo. Ano ang false information o fake news na pinakalat ko? Hindi Sir, hindi ako makakatakas. madadivert sa kung Because ano man ang again, we are not ino-open. at the same level. We have a different wavelength. I finished college and you didn't. And you don't. Again. I Focus, Janina, I understand facts and you don't. You DDS, you don't understand facts and you will never understand facts. So that's exactly the reason why we won't meet, okay? Because Okay, again, naniniwala I finished ka- college, Okay, you don't. focus I tayo, finished focus college, tayo. you don't. I absorb facts, I absorb information, and you don't. Okay, fact ba yung sinabi mo na nag-spread ako ng false information and fake news? Exactly. So ano yung fake news? If it's a fact, it should be verifiable. It should be identifiable. So ano yung fake news na pinakalat ko? Okay. Janina. I'm actually looking at your okay, because it just Again, came out ngayon ka of palang nowhere to my tumitingin. TikTok account. Ngayon ka palang tumitingin. No. Just Okay, listen so to me ano? first, okay? So I've ano? been seeing your FYP on your Facebook, and now when I scroll my TikTok, you still hear you are everywhere. But again, you are nobody. You don't have the Wait, credibility. Janina! That's the reason I came up to your live telling you that you don't share information and you don't hit this Risa, this thing, the Luistra or whatnot, because again, you don't have the credibility, sir. Okay. Halatang Janina na nagsisinungaling ka. Nung No, unang I- akyat I'm mo, not, sabi I'm mo, not, wait I'm lang. not. Nung unang akyat mo, sabi mo, first time mo ako makita, hindi mo ako nakikita, pero eto, ngayon sinasabi mo, you've been seeing me all this time. Ano ba talaga? Okay. Ano ba talaga? Hindi mo ako here's what nakikita, happened. first time mo ako makita? No, O here's nakikita what mo happened. na No, ako? okay.
Okay, I told Ano you talaga? you've Ano been talaga? over you've been over my Facebook. Okay, I've Okay, been so- seeing. so No, sinungaling yung una mong hold on. sinabi. Yes, you've been over in Facebook. I've seen your Okay. post because again, you've been on my FYP, particularly on Facebook, and right now this is my first time seeing you on TikTok. Okay, that's the reason I am very much. You've okay, given me okay. such an ick. You've given me such an ick, so I decided to comment on your TikTok live. Okay, okay. I go Janina. up because again, what I saw on your Facebook, every time I saw your Facebook post, it gives me an ick because you've been hitting this people. I don't care about your feelings, without any Janina. basis. Okay, okay. So, narinig nyo si Janina ha, lagi niya na akong nakikita sa Facebook. Yes, So to with your all Facebook, ng not on mga this post, one. Janina, with all ng post na nakita mo sa akin, ano yung pinakalat kong fake news? Na-claim mo Okay. kanina. That's exactly the reason why I'm here because I'm using Again, no, Janina, I'm only ano using yung one fake device. news na pinapakalat ko? I would be able to go about your Facebook and I have it. Sabi mo, dati mo na akong nakikita. Yeah, but again, you're not So wala kang important to me. nakitang fake news. Okay, the only reason why you're ngayon. getting hate because you're hating this the senators because again you're a DDS. Again, You don't ano yung absorb fake news? back, It you don't doesn't matter absorb kung I am information beating again. them. It doesn't matter. Ang tanong, ano yung fake news na sinasabi mo? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na all this time, nakikita mo ako sa Facebook, tapos ang claim mo ngayon, nagpapakalat ako ng false information and fake news, tapos wala ka naman palang ma-identify, kailangan mo palang balikan ako ulit. Yes, exactly. So Because ano you're ba not that talaga? important. So wala kang ma-identify. No, the fact that you're a DDS, So what? that So what? makes sense that you're a fake Again. news peddlers. Bakit? Ano yung, for me to be a fake news peddler, kailangan may pinakalat akong fake news. Do you understand the term fake news peddler? You're just like Banat B, okay? You're just like Banat B or whatever Alam mo, that is. di ako, di You, kasi the umaepekto DDS, sa akin yung mga you've ganyan, been, Janina. you've been, Hindi sa akin umiepekto ang mga ganyan, yung mga Hindi talaga. hominem mo. epekto sa'yo kasi DDS ka. Nakafocus ako sa Wala kang argument credibilidad, mo. you haven't had a degree. That's exactly the reason walang epekto yan sa'yo. Kasi Okay. pag bobo, wala Okay. lang epekto. Ano mang Okay, pinagsasabi si ko. Janina, sinasabihan ako, okay, I'll just debunk you. Oh, Diyos ko, pigs! Anong nangyari sa inyo? Anong nangyari sa inyo? Akala niya, guys, hindi kayo makakatakas sa akin with all your ad hominem. Hindi ako biglang lumiliko sa pinag-uusapan. Okay? Nandun pa lang tayo sa fake news. Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung part na wala akong karapatan magsalita tungkol sa impeachment. Hindi nyo ako madadivert sa kung ano ang topic. Hindi kayo makakatakas sa akin. Yan ang problema nyo sa akin. Hindi kayo makakatakas sa argument sa akin. Kung ano yung pinag-uusapan natin, focus tayo doon. Okay? Tapusin muna natin, then move tayo sa next. Ganon tayo dito. Okay? Hindi gumagana sa akin yung mga ad hominem na ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, mahihirapan kayong ipikunin ako. Okay? Mahihirapan kayong pikunin ako, mahihirapan kayong takasan ako. Okay? Ay. Wala pa tayo doon sa point. Diyan na doon pa lang tayo sa ano ang fake news. Pag-uusapan pa natin yung wala akong karapatan. Because based sa Constitution, based sa karapatan ko, meron akong freedom of speech. So, may degree ako sa wala. Lawyer ako sa hindi. May tinatawag may kasabihan nga eh. Ignorance of the law excuses no one. So, maliban sa karapatan ko na magsalita, freedom of speech ko, kailangan alam ko ang nangyayari, lalo na tungkol sa batas. Okay? So ngayon, kung hindi tama yung alam ko, yun yung dapat mong i-debunk. Hindi mo pwedeng sabihin ng mga taong wala kaming karapatan. Sino ka para tanggalan kami ng karapatan na magsalita? Sabi ni Madam na dito pala, yung accent ni Janina, pilit na pilit. Siguro nakikinig siya sa sa cassette tapes. Janina, nakikinig ka din ba sa mga cassette tapes?
Siguro lagi din siya nakikinig sa mga cassette tapes. Dali na! Okay? Sige, ikaw Janina. Idol niya si Lovely. Oo. Di ba? Ah. Yung pangalan mo ang Janina, fake news na. Yung pangalan mo ang Janina, fake news na agad. Diyos ko. Janina, pwede kang bumalik. Balikan mo ko pag alam mo na yung fake news ko. Yung fake news ko balikan mo. Ay, nako. Janina dapat. Bakit si Janina? Oh. Okay, next time, pag aakyat kayo, wala naman akong problema. Ang problema ni Janina, ang claim niya, ang dami naming pwedeng pag-usapan ni Janina sa mga unang statement niya. 'Di ba? It's just that hindi natin pwedeng sabay-sabay pag-usapan. And eto pagkausap niyo ang mga pinks, pag nako-corner na yung mga yan, bigla nang i-divert yung topic, magbubukas ng another topic. And pangalawa, wag kayong mapipikon sa mga ad hominem niyan. Kasi pag nag-focus na kayo sa ad hominem nila, di nanalo sila, 'di ba? Nakatakas sila, naka-escape sila dun sa pinag-uusapan. So I think pikon na si Janina kasi nga hindi niya ako mapikon, hindi mabago yung usapan na doon sa part na gusto niya. Ayan. Ayan. Oh, nawala. Alam nyo, gusto ko ng mas maayos na kausap Kaya yung mga ad hominem nyo, you can get away with that. Hindi ako dyan. Immune ako dyan. Immune ako dyan, sa totoo lang. Okay? Okay na. So focus tayo. Ngayon, una, kilala natin si Shell Jock, no. Ako gustong-gusto ko yung pagka-bardagulera ni attorney Sheila. Gusto ko yung konti-konti lang dinidebunk niya agad. Diba? Una, yung gusto ni Luistro na ipa-invite si Inday Sara. So, inisa-isa ni Attorney Sheila kung bakit walang point si Luistro ayon sa mga articles na ginamit niya. So, una pa lang yun. Pangalawa, si Jokno. Kilala natin si Jokno na siya yung nagmanipulate sa mga fishermen para maging complainant sa kaso sa gobyerno. So, ang nangyari, sinubukan niya din i-manipulate yung trial at pagmukaing masama si Attorney Sheila. Well, Attorney Sheila, nag-clap back agad. Dali na, akyat na, let's go! Okay, ayan. Kayo bumoto sa unity team tapos sisisihin yung iba. Well, ito ang evidence na hindi kami kulto. Okay? Ito ang evidence na hindi kami kulto. Kasi kung kulto kami at fanatic lang kami yung tipong pag binoto namin, hindi na kami magko-call out. 'Di ba? So, ibig sabihin, kahit bumuboto kami, nakasubaybay pa rin kami sa inyo. Pag meron kaming nakitang mali na ginawa nyo, i-call out namin kayo. Okay? Same din sa mga Duterte. Same din kay Inday Sara. Same din kay Bongbong Marcos. Katulad niyan, di ba? Yung mga taga Cebu.
binoto si Pambari 4. O ngayon, nagko-call out na sila. So, hindi ko maintindihan bakit hindi nyo magets. Alam nyo, inconsistent yung mga points nyo. Nakulto kami, tapos ngayon, kini-question nyo na nagko-call out kami kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi hindi consistent yung dalawa. Okay. Ayan, meron na naman. Gusto ko 'to. Pag-usapan natin. So kayo ang hindi nyo ma-call out si Leni Robredo. Kayo ang hindi nyo ma-call out si Bongbong Marcos. Yung mga loyalista, hindi nila ma-call out si Bongbong Marcos. Ito namang mga pinks, hindi nila ma-call out si Leni Robredo. Ngayon, tingnan nyo si Leni Robredo na sa random test dito sa Naga City. Okay, sige, akyat, dali, QP. Oh, wala. Bakit itinanggal mo yung invitation mo? Dali, invite button. Dali na, sasabihin ko kung bakit i-call out si Leni. Dali. Dali, akyat. Oh, next. Dali, bibigyan ko kayo ng chance. Dali na, sasabihin ko sa inyo kung bakit sasabihin nyo sa akin kung bakit i-call out si Sara Duterte. Sasabihin ko sa inyo kung bakit call out si Leni Robredo. Nananahimik yung mayor doon. Hindi po siya nananahimik. Una, public servant po ang isang mayor. Okay? So ngayon, kahit sino ay pwedeng mag-call out sa isang public servant, sa isang public official. Ngayon, kung ayaw yung naku-call out si Leni, wag nyo siyang patakbuhin. Okay? Ako nga. Akyat. Umakyat kayo para pag-usapan natin. Okay. Paliwanag. Oo. Dali na. Pinks, wala ba sa inyong mga matatalino na may utak? Ayan, si Ash Prime. Yes, Ash Prime. Oh, wait lang po, Kolokoy. Ang sabi mo kanina, hindi ma-call out ng mga BBM supporters si Bongbong. Kami naman, hindi namin na ma-call out si Leni. Wala kang alam. Kasi ino-call out namin yung tao. Kayo yung hindi mo ma-call out. No, makinig ka. Hindi, kasi Ikaw, hindi mo ma-call out si Leni? Sara Duterte, ang pagiging incompetent ni Sara Duterte. May pinapabalik pa nga na pera yung COA dyan. Asan? Ba't di pa niya binabalik yung ninakaw niya? Maya naman sige. siya. Sige, sasabihin ko sa'yo kung anong kinall out ko kay Sara. Pero, can you please tell me, sabi mo kasi, nako-call out nyo si Leni. Ano yung kinall out mo na kay Leni Robredo? Ayan, yung pagiging tahimik niya sa issue. Kasi nga dati, Saan? yung sa issue. Kasi, di ba, ganito kasi kaming kakamping, kokolokoy. Ano yung pagiging tahimik niya sa issue? Consistent Saan kami siya tahimik? makinig ka muna. Consistent kami sa panawagan namin. Even na ito si Leni Robredo, gusto niya maging tahimik na lang sa Naga at maging, alam mo, manungkulan na lang doon ng maayos. Pero, kinukulaut pa rin namin siya na kahit paano mag-ingay siya pagdating sa national issue. Huwag lang siya mag-focus sa Naga. Nag-iingay siya tungkol sa national issue. Makinig ka muna. Kayo, hindi mo ma-call-out si Sara Duterte. Yung pagiging incompetent na Vice President ni Sara Duterte, yung paggala-gala lang ni Sara Duterte, yung pinapabalik na pera ng COA, hindi pa niya na ibabalik. Maya naman siya. Ayan. Okay. Wala namang ginagawa yan si Sara, puro lang Okay, travel. so saan niya tahimik si ano? No, makinig ka muna, Kokolokoy. Pinaka-worst Vice President si Sara Duterte. Kauna-unahang Vice President na na-impeach, 2 beses na-impeach. Di ba? Dinungisan ni Sara Duterte ang Office of the Vice President. Siya lang nakagawa niyan in the history of the Philippines. Di ba? Sinira niya ang Office of the Vice President. Pinaka-worst siya. Nakakahiya siya. Ano yung basis natin na Anong clear sa pinaka-worst? COA? Kukulokin, kahapon ka palang pinanganak, pinapabalik niya yung pera, di ba? Nagsabing clear sa COA.
Wait, sino 600 nagsabi-clear million sa nga ang COA? pinapabalik ng Guys, COA. guys, Kukulokoy, sino nagsabi banlat ka clear lang. sa Pero COA? alam ko may utak ka, hindi ka, May hindi ka lang pinapakita. pinanganak May kahapon. naririnig ba to na hindi ko ano? May naririnig ba to na hindi ko sinasabi? Ayun o, sa baba. Bakit ako Hindi ka daw pinasabihan mo? ma-agree. Okay, okay. Wait lang, Ano uma-agree yung ka ba? kinalaot mo kay Makinig Lenny? ka muna. Uma-agree ka ba na may pinapabalik Ash! Hindi ko pwedeng ikaw lang nagsasalita dito. Can you please listen? O can you please answer me first? Na-call out mo si Lenny na tahimik siya sa issue? Sa national issue? May ganun ba? Kailangan ba, Kukulokoy, pag kada salita ko, nag-update kami sa'yo? Ano nga? Saan siya tahimik? Kasi, nagko-comment si Lenny Robredo sa national issue. Meron pa nga siyang, si Bongbong ang pinaka-aggressive sa housing. Makinig ka, Kukulokoy. May ganun na, may tahimik No. pa si Lenny. Ang kinocall out ko, kay... ayaw mo naman, tinatanong mo ako, sumasagot ako. Ayaw mo sumagot ka. Go. Ang kinocall out ko kay Lenny Robredo, yung pagiging hindi niya active katulad before na grabe yan siya mag-critic sa national politics, even kay Duterte. So, gusto niya na mag-focus na lang sa Naga. Gusto niya magtrabaho sa Naga City. But hinahanap ko pa rin sa kanya yung pagiging, alam mo yun, critical niya pagdating sa issue sa national. So yun yung kinocall out ko. Hindi ko kinocall out yung tao dahil sa pagiging alam mo yun, hindi niya pagtatrabaho. Hindi niya So, ano ba yung- kay Sara Duterte na kinocall out namin kasi napakatamad niyang vice president, napaka-worst niya, nakakaya siya. Diyos ko. Ika, naririnig kita, Ash. Magsalita ka lang. May hinahanap lang ako. May ipapakita ko sa'yo. Sige, wait lang, lipat lang ako ng device. Okay, kinocall out niya daw si Lenny kasi tahimik siya sa national issue. Una, hindi po tahimik si Lenny sa national issue. Hindi lang siya nagko-call out kay Bongbong Marcos. So I want to know kung ano yung gusto ni Ash na i-call out ni Lenny Robredo. Gusto niya kasi kung ipapa-call out niya si Bongbong Marcos, edi okay 'yun. 'Di ba? Okay 'yun. Pipirmahan kita, papalakpakan kita doon kasi nagko-call out ka talaga kay Lenny Robredo. Kasi oo nga naman. 'Di ba? Transparency ka dyan, accountability. Pero hindi ka nagko-call out kay Bongbong Marcos ng transparency and accountability. So yun yung gusto kong malaman. Ngayon, kung ang gusto mo, mag-call out si Lenny Robredo kay Sara Duterte, hindi ka nagko-call out. Well, mamaya ha.
Ito na. Okay. Bakit ayaw? Ipapakita ko sa inyo ang trabaho ni Lenny, ha? Pakita ko sa inyo ang trabaho ni Lenny. Bakit ayaw? Wait lang. Eh. Kasi hindi naman kayo updated kay Lenny. Effects. Hindi effects. Enhance. Hindi enhance. Ano ba? Effects background. Ayan. Okay. Nakikita nyo to? Nakikita nyo to, ha? Nung February, nung February, ito yung Oplan kontrabaha ni Lenny Robredo sa Naga City. Oplan kontrabaha ni Lenny Robredo. So ngayon, may nag-call out kay Lenny Robredo. Ito ay isang kilalang news anchor. Ito ay kilalang news news program dito sa Naga City. Sa radyo to, asintado sa radyo. So, si Lenny nung pumunta ng Naga si Bongbong Marcos noong February, pinakita ni Lenny yung kanyang Oplan kontrabaha. Nag-inspection sila. Okay, nag-inspection sila. Sabi dito, 4 na buwan pagkatapos ilunsad ang Oplan kontrabaha sa Naga City ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ang tumambad sa mga tauhan ng Naga City. Sa ginawang ocular inspection, tambak na basura. So, ito mismo yung inocular inspection nila Lenny Robredo. Okay? Oplan kontrabaha. After several months, guys, ito yung time na nagbigay si Bongbong Marcos ng 500 million pesos kay Lenny Robredo. Baka hangin. Ito yung during the time na nagbigay ng 500 million pesos si Bongbong Marcos kay Lenny Robredo kasi humingi si Lenny Robredo, yung Naga City, sa pamumuno ni Lenny Robredo ng 500 million para renovate at ipaayos yung Jesse M. Robredo Coliseum. Ang problema ng Naga, baha. Pero imbes na yung paglinis ng mga estero, flood control ba? Kasi yun yung problema dito eh. May mga namatay dito nung bagyong Christine. May mga namatay dito sa Naga nung bagyong Christine. Yung iba dito mismo sa village namin. Dahil sa sobrang baha. So, imbis na ang atupagin ni Lenny ay ang paglinis ng mga ganitong bodies of water, drainage system. Source po, ayan, nakalagay, asintado sa radyo. Mga taga-Naga po ito. So, kung hindi nyo to alam, Naga Media po ito. Hindi nyo pwedeng sabihin
Mismong Naga, mismong mga taga-Naga, mismong mga media ng Naga ang nagko-call out kay Leni Robredo, hindi nyo alam. Tapos nagko-call out kayo kay Leni, tapos ang sasabihin, ano daw ang i-call out kay Leni? Madami po. Kung papakinggan nyo ako, kung gusto nyo isa-isahin ko, may pa-inspection pa sila. After several months, nung wala ng inspection, ito na. Nung wala ng photo ops, ito na. Mas lumala pa yung basura. So, hindi pwedeng bunganga-bunganga lang. Ngayon, kung ang ini-issue nyo, ang problema wala na si Ash eh. Kung ang pinoproblema nyo ay yung pinapabalik ng pera ng COA, naka-ano pa po, naka-file pa po sa korte. Inaksyonan na po. Ang hinihintay ngayon, ano ang desisyon ng korte? Okay? Kino-call out nyo si Duterte dati kasi nilinis ang Manila Bay at nilagyan ng dolomite sand. Oh, ito lilinisin lang ni Leni. Lilinisin lang ni Leni, oh. Diyos ko, yung palengke nga lang sa sentro, kahit mapinturahan man lang, para maging bago man lang. Exactly. Walang infrastructure. Linis lang. Guys, pwede pong i-call out si Leni kung si Marcos Sr. nga dati, patay na. Pinag-uusapan nyo pa rin. Si Leni pa kayang buhay. At mayor pa ng Naga. Hindi po pwedeng mag-move on. Buhay pa po si Leni. Mayor pa po siya ng Naga. Bakit mag-move on? Patay na ba siya? Patay na ba siya para mag-move on? Dali na, akyat na. Pag-usapan natin. Walang invitation, QPSL. Sige, mute. Yung mga tinanggal ang invitation o hindi nagpapa-invite. Okay, pag-usapan natin kung gusto mong impeachment, let's go. Kayo ang pasok-pasok ng call out. Oh. Ngayon, kung ang sinasabi nyo, si Inday, hindi pa binabalik yung pera, ang naging action po ni Inday ay labanan. Labanan yung naging desisyon ng COA through the court, through the proper channel. Through the proper channel. Yung mga yung walang mga invite button, i-mute na ha. Pero pwede kayong mag-send ng invite. Ayan. I thought hindi na siya tatakbo, pero mayor pa rin po siya ng Naga. Bakit hindi pwedeng i-call out si Leni? Government official siya, pasweldo pa rin siya ng pera ng gobyerno, pera ng tao. Bakit hindi pwedeng i-call out? Tatakbo siya o hindi, mayor pa rin siya. Same sa pwede niyong i-call out si Sara Duterte, pwede din i-call out si Leni. Bakit? Bakit hindi pwede? Ay hindi, kung gusto namin i-call out si Leni, wala kayong ano doon. Wala kayong say, wala kayong say kung sino ang gusto namin i-call out. Hindi po kayo ang magdiktador? Diktador? Oh. Okay, pag-usapan natin, this is zero. Akyat, isa-isay natin ang topic nyo, pero focus tayo sa topic, ha? Hindi pwedeng takbo-takbo sa issue.
Talaga kayong magdidictate kung sino ang pwede at hindi pwedeng i-call out? Talaga ba? Eh kung gusto naming araw-arawin o oras-orasin si Lenny, wala kayong magagawa. Karapatan namin yan. Oh yes, bias talaga ako. Oh, ano pa? Ah, oo, bias talaga ako. Oh, ano pa? Dali na, akyat na. Next. Oh, dali na, akyat. Wala, hindi po gagana sa akin ng ad hominem, sa totoo lang. Hindi sa akin gagana ang ad hominem. Sabi, gawing almusal, tanghalian, na tapunan si Lenny. Yes. Wala kayong magagawa. Talunan pero diktador. 'Di ba? Didiktahan ng mga panalo ang talo. Ay, didiktahan ng mga talunan ang mga nanalo. Grabe naman. Pag talunan, shut up sa gilid. Talo na nga, diktador pa. Dali na. Oh, mute na. Diyos ko. Next. Para iba naman. Next. Next. Wala na. Oh. Next, sino pa? Dali na para dimiretso na kami sa topic namin. Pag-usapan na namin ang mga Guys, kung ayaw ito ang kaipokritohan nyo at kaipokritahan. Ayaw nyong pag-usapan si Lenny. Si Lenny, buhay pa. Pangalawa, si Lenny, government official. So, subject talaga siya for public scrutiny. Ha? And also, bakit marunong ba kayong rumispeto? Ha? Marunong ba kayong rumispeto sa katahimikan? Si Marcos Sr. nga matagal nang tahimik. Matagal nang nag-rest in peace, hindi nyo pinapatahimik. Tapos kayo, isang sabi nyo lang, dapat move on na. Di nga kayo maka-move on kay Marcos Sr. dati, di ba? Pangalawa, isa pang i-call out kay Lenny. Hindi naman si Lenny sana ang topic eh. Ang pinag-usapan namin, impeachment. O di kay Lenny tuloy tayo. Isa pang i-call out kay Lenny. Para mag-fake news si Lenny na si Bongbong Marcos ang pinaka-aggressive pagdating sa housing. It's a big fake news. Bakit hindi nyo i-call out si Lenny Robredo for spreading fake news? Talaga, si Bongbong ang pinaka-aggressive? Even Pinoy, talo si Bongbong Marcos sa housing. Wag na nating gamitin si Duterte kasi si Duterte isa sa if not ang pinakamaraming housing na nagawa. Hindi nyo i-call out si Lenny for spreading fake news. Hello, Miss Green. So wag niyong sasabihin, kasi kaya umakyat kanina si Ash kasi nagsabi daw ako na hindi kino-call out si Lenny. Yun sinasabi ko sa inyo kung bakit i-call out. Okay na, Pinks, nawala na naman kayo. Dali na, akyat na. You can send invite para ma-accept ko. Check ko. Walang request. Punta kayo ng Naga.
piliin nyo tag-ulan, mga kakamping para masampal kayo ng katotohanan. Ay. Hello, Chewy? 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 Ang aso ko pangalan Chewy. Halika, Chewy. Halika. Halika. Up. Halika, Chewy. Up. Up. Up na. Ito si Chewy. Palang Maida. Hello, hello. Oh. Nung linagay ko tong background na to, biglang nawala yung mga pinks. Isa-isahin ba natin ang dapat i-call out kay Lenny? Kayo ang hindi nagko-call out kay Lenny. Alam nyo, nag-call out ako nag-call out ako kay Sara Duterte nung during the time na, alam nyo yun, nagko-call out na kami mga vloggers kay Bongbong Marcos, pero siya, binibigyan niya pa rin ng pasensya at chance si Bongbong Marcos na magbago. Nag-call out ako sa kanya noon. Si Duterte naman, nag-call out ako sa kanya nung doble plaka. Isa lang yun sa mga kinall out, So kami, nagko-call out talaga kami. Even kay Duterte, even kay Sara, nagko-call out talaga kami. I can tell you na nagko-call out ako. So hindi kami katulad nyo. Paano walang sasagot? Minumute mo. Pwede pong mag-send ng invite. Mag-send ng request pala, guest request. Imumute ko talaga kung ilang beses nang in-invite, hindi umaakyat. So, okay na. Paano hindi i-mute tapos spam ng spam sa Comsec? Exactly. Okay? So ngayon, eto na. Diba? Di nasupalpal si Luistro. Nasupalpal yung mga arguments nyo na dapat umattend si Inday. Marino naman pala sa rules na hindi required na umattend si Inday as long as nagpapadala siya ng counsel to represent her. Okay? To represent her. Oo. Ganito guys yung mga pinks kayo ang priority ko dito sa mag-guest request. Okay? So please, kung nasa baba kayo, kung gusto nyong makipag-usap, I can send you an invite or you can send a request para mapag-usapan natin. Sa totoo, medyo boring na ba? Boring na. Boring na yung pinks. Sobrang downgrade compared sa mga dilawan dati. Naubos na ata yung dilawan. Ayaw na ata. Yung mga matatalinong dilawan dati, parang ayaw na nilang sumalis dito sa Pink Nation. Okay. So, una na-debunk na ni Attorney Sheila yung yung narrative nyo na dapat umattend si Inday physically dyan sa dyan sa impeachment. Si Luistro yun sinasabi nyo na wala pa tayo sa exciting part. Wala pa yung yung mga articles of impeachment. Exactly. Wala pa tayo pero nasupalpal na agad kayo. Okay? Andrew, akyat na lang. I-mute kita but you can send an invite. A request pala.
So, pangalawa, si Jokno, nasupalpal din ni Attorney Sheila. Ayan. Gusto ko yan. Gusto ko yung mga, yung... Guys, hindi nyo masasaktan ng aking damdamin. Ayan. Invite agad. Diyos ko, walang natatakot sa inyo. Ayan. Sinandan ko na ng invite. Walang natatakot sa inyo, mga pinks. Hindi. Sabi, hindi pumunta si Inday kasi baka masapak niya si Luistro dahil nakakadiri. Dali na. Let's go! Ay, nako. Dali na, let's go na. Akyat na. Pag-usapan na natin. May dalawa ng kasama mo ang umakyat, hindi naman tumagal. Dalawa na ba o tatlo? Dalawa? Feeling politically aware. Alam nyo, sa totoo, naghahanap ako ng quality opposition. Naghanap ako ng quality na pink or any DDH. Kasi, kailangan din namin na na mapolish yung opinion namin. Paano namin mapapolish yung opinion namin? Kung imbis na pinapolish natin, both sides yung opinion natin, parang kami pa nag-educate sa inyo. Hindi nyo nga alam yung mga nangyayari eh. May malang kayo eh. Wala na. Okay na yan. Next. Gawa na lang ulit ng account, ha? Go Pinks ba? May quality pa ba na pink? Yun nga eh. Ay! Yan yung sabi ko kahapon eh, sa post ko. Isang malaking downgrade yung ginawa ni Mama Lenny na gumawa ng Pinks. Pwede nating pag-usapan, Kevin. Pwede mo naman na patunayan kung quality ba ako o hindi. Ganun. Kabang-abang, maya kung paano lampasuhin si Luistro. I think magiging conscious na si Luistro sa bungangan. I think dahil sa na-focus kahapon sa laway ni Luistro. Katulad nito ni Kevin, hindi ako ang magpapatunay ikaw. Kevin, hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng taga-akus sa bunganga lang kayo. Wala akong kailangang patunayan sa'yo. Sorry. So, it's either mag-effort ka para patunayan yun sa sarili mo o bahala ka sa buhay mo, di ba? Wala akong dapat na patunayan sa'yo. Kayo ang dapat may patunayan na kaya nyong manalo dapat. Okay, sorry. Wala akong insecurity na kailangan akong magpatunay sa inyo. Walang ganun. Hindi kayo kawalan. Mga talunan kayo. Diba? Kayo ang dapat may patunayan sa amin. Kayo ang dapat mangumbinsi. Wala kaming dapat kumbinsihin sa inyo. May kumbinsihin kami sa wala. Panalo kami. Kawalan ka ba? Oo. Kasi nasa team ako ng panalo. 'Di ba? So kumbaga, kayo ang kailangan manghakot mula sa amin. Yan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa inyo. Detach kayo sa realidad. Ayan, eto may isa pa. I-invite ko kayo lahat. Naku, zero followers naman. Akyat. Dali na, let's go. Huwag kayo masyadong mayabang. Well, pwede naman mayabang. Ako pwede kayong magyabang as long as may ipagyayabang Iragon kayo. na. Hey! Bisa mo kay ngaran mo ba? Pero kung tagnan na nga kayo, hindi kayo pwedeng magyabang. Awa, Drebe? Pati agnaw Okay, mo. kung talunan kayo, dapat maging mapagkumbaba kayo,
maging pasensyoso kayo sa pag-explain ng side nyo. Pinanalo nyo si BBM, kaya talo ang Pinas. Kaya sinisingil namin siya. Ang problema ngayon, kakampi nyo na si Bongbong. Tingnan nyo, saan nang side sila Risa Ontiveros? Saan nang side sila Bam Aquino? Saan nang side sila Jokno? Saan nang side si Kiko Pangilinan? Oh, sino nang kasama nila? Yung mga kakampi ni Bongbong. So kami ang nagpapanalo kay Bongbong Marcos, yes. Kaya sinisingil na namin siya. Kaya kino-call out na namin siya. Well, kami kino-call out namin siya, kayo kinampihan nyo naman. So kayo kinampihan nyo naman. Diba? Ayan o. Si Leni Robredo meron ng si Bongbong Marcos lang. Ang Marcos admin lang ang nakita kong pinaka-aggressive sa housing. Wow! Sino na ang pinupuri-puri ngayon ni Mama Leni? Sino na ngayon ang pinupuri-puri ni Mama Leni? Oh. Ngayon, may 700 plus million na naman si Mama Leni. The enemy of my enemy is my friend. Eh di ba enemy nyo din si Bongbong dati? Kevin? Di ba enemy nyo din ang mga Marcos dati? Nagkakalimutan ba tayo? Ultimo tatay ni Bongbong napatay na binalahura nyo. Sinusuka nyo ang mga Marcos dati, di ba? Friend nyo na siya. Friend nyo na si Bongbong. So, friend nyo na nga si Bongbong. Oh, lumabas na din. Kainsuka kayo. Eh, di malinaw. Kainsuka kayo. Unipink na kayo. Tapos na po tayo dun sa usapan na binoto namin. Doon na tayo sa enemy of my enemy is my friend. Ay, hindi, Kevin. Naintindihan mo ba ang kainsuka? Akyat na, Kevin. Imumute kita ha para mag-send ka ng invite. Send na kayo ng invite. Oh, wala na. Umamin na kayo. Hindi kami kumakain ng suka. Hindi tayo magkapareho. Enemy of my enemy is my friend. Eh, enemy nyo si Bongbong simula pa 1980s. Enemy nyo sila Bongbong. Ay, naku, nagkakalimutan tayo. Nakalimutan agad. Di ba kayo ang tawag ng bangag kay Bongbong? Kayong tawag-tawag ng cook, ngayon friend na kayo. So, dati addict, ngayon friend nyo na yung addict. Kainsuka kayo, you are willing na makipagkaibigan sa kilala nyong addict. Na matagal nyo nang sinasabihan ng addict, sinasabihan nyo ng anak ng diktador, sinasabihan nyong magnanakaw, sinasabihan nyong mamamatay tao. Di ba sinasabihan nyong mamamatay tao sila Bongbong because of the martial law abuse? Martial law killings? Akala ko ba ayaw nyo ng EJK? So, hindi EJK yung sinasabi nyong pagpatay ni Marcos Sr.? Mga martial law victim? Hindi EJK yon sa inyo? Hindi EJK. Yung mga dinanas ng martial law victim na pinagsisigaw nyo dati. Akala ko ba ayaw nyo ng EJK? Tapos na nga tayo, in-explain na yan. The Jack. Dali, pag-usapan natin. Let's go. Dali na. Na-explain na po kanina pa yung binoto namin.
Binoto namin ngayon, sinisingil na namin. Kino-call out na namin kasi hindi ginagawa kung ano yung sinabi niyang gagawin niya. Kumbaga, hinire namin yung empleyado, tapos yung empleyado hindi matino. So ngayon, pinapagalitan na namin. Well, kayo, kinampihan nyo. Ngayon, kinaibigan nyo. So, tapos na tayo dyan sa binoto namin. Ano na yan? Settled na yan. May withdrawal of support na. Ayan na naman, siya ang nag-invite. Oo, ako nag-i-invite. Kanina pa yan. Pag-usapan natin yan, yung duwag si Sarah, the Jack. Let's go. Let's go. Pag-usapan natin. Tama, hindi sila anti-corrupt, anti-Duterte sila. Yes. The Jack, sige na. Last na yan na invite. After nyan, mute na. Oh. Dali na. Okay, pag-usapan natin yung track record ng nakaw and everything. Ronel, akyat, dali. Jack Russell. Si Chewy. Ang weird ng kakamping, di naman nabigyan ng 500 million pero idol na nila si Marcos. Nabigyan si Mama. Nabigyan si Mama. Ano, wala talaga. Hindi nyo ba i-call out si Mama Lenny? Hindi nyo hihingan ng transparency doon sa 500 million? Hindi nyo ba hihingan ng transparency si Mama Lenny doon sa 500 million? Ganyan. Ayan. Ganyan. Ayan. Yes, that. Lolo, what's up? Ano yung pinagsasabi mong yung 500 million shit? Sige nga, ano mo nga, i-extract mo sa akin, explain mo sa akin. 500 million. Sa flood control lang ba yun? Sige nga, explain mo sa akin yung 500 million. Hindi mo alam yung tungkol sa 500. Ang Naga City, sa pamumuno ni Leni Robredo bilang mayor, ay nanghingi kay Bongbong Marcos ng 500 million pesos para ipagawa yung Jesse M. Robredo Coliseum. Bakit? Para daw, one, is maging world-class na event structure. Pangalawa, para daw maging evacuation center. Yun pala eh. So, Okay. that means na yung pondo na yun, hindi lang siya nakafocus sa flood control. Diba? Ang target mo daw, din wait lang. Tapusin ko. Ang target daw nila ay matatapos ngayong 2026. Ayun pala eh. Okay. Exactly, 2026. Okay. Tsaka mind you, Ano? 1 year, months pa lang, yung 1 year pa lang nakaupo si Lenny. Okay? So yung 500 million na yan, hindi lang siya nakafocus sa flood control, okay? Modernization nga eh. 'Di ba? Hindi lang siya nakafocus sa flood control. Flood control. Inaano mo nakapost na, ano yan? Puro basura shit. Diyan lang kayo nakafocus. Kumbaga nakafocus lang kayo sa fake news. Focus kami sa kung ano pa ang gusto namin i-focus. Same sa inyo na pinofocus nyo lang yung gusto nyong focusan. Hindi kayo pwede magsabi ko ano yung gusto naming focus. Fake news Walang yan. ganun. Okay. Pag-usapan na natin yung 500 million. Okay? Wag tayong takas ng takas. Focus tayo sa 500 million. At saka, please mga pinks, wag nyo kaming diktahan kung saan kami magfo-focus. Wala kayong ganung kapangyarihan. Ha? Fucking day, flood control, bobong puta. Flood Ano control yung tinutukoy mo dyan, di ba? Flood control.
Ay, Alin? doon lang kayo Alin? nakafocus. Ang Alin? sinasabi mong 500 million na binigay Kuno ni... Hindi, wait lang. So all this time, gusto mong magkomento dito na hindi mo alam yung issue? No! Ayun no, naka ano, di ba? Ayun, naka-background sa'yo. Sabi mo, ang 500 million na bigo? Ano yun? May ano ka ba? Meron ka bang matibay na ebidensya na talagang nasira yan? Hindi naman yan nakafocus sa flood control lang. The fuck? Do your research, motherfucker. Wow, Ano ako sasabihin nyo? research. Wala tong connection sa 500 million. Ni hindi mo alam ang Ayun, sinasabi Dennis. mo. Ni What the hindi mo fuck? alam ang sinasabi mo. Tapos ako magre-research. This is a different shit. So ano ba sasabi mo, do my research when you don't even know what you are talking about? Ano ba sasabi mo? Ano ba sasabi mo? Iba yan siya nga. Exactly. Ano ba sasabi mong do your research? Ha? Ano ba sabi mong do your research? You don't even know what you are talking about. Hindi mo nga alam na hindi to connected dun sa 500 million na hiningi ng Naga City under Lenny Robredo. Ano ba sasabi mong do your research? Ikaw ang mag-research. Ano ba sasabi nito? Guluhan ako. Ay, nako. Guys, Pinks! Huwag kayong ganyan. Kung hindi nyo alam yung issue, huwag kayong kuda ng kuda. Pag-aralan nyo muna. Pati yung issue ni Mama Lenny, gusto nyo kami ang mag-educate sa inyo, tapos ang gusto nyong, di ba, ang bukang bibig nyo, let me educate you. Di ba, ano pa yung sabi ni Gabe Pineda? I-update nyo yung mga nanay at tatay nyo tungkol sa nangyayari sa impeachment. Eh, hindi niya kayo updated? Paano nyo i-update yung mga magulang nyo? Paano nyo dedebatihin at i-educate yung mga magulang nyo tungkol sa impeachment? Hindi nyo nga alam yung mga nangyayari? Okay? Pati mga issue ni Lenny Robredo na sinusuportahan nyo, hindi kayo educated. Tapos kami ang sasabihin nyong mag-research. Ano ba yan? Tapos biglang tatakas kayo. Nako. Bila siyang kinain ng lupa. Itapik daw si Sarah. Umakyat, pag-uusapan natin. O dali, akyat ka, Jack. Pag-usapan natin. Let's go! Actually, si Sarah ang pinag-usapan kanina. Kayo ang nag-push ng mag-push about sa calling out. Tinatanong nyo ko, ano ang i-call out kay Lenny Robredo? Ayan. So, wag nyo kong sisisihin. Diba? Natandaan nyo. Sila ang nagtanong, di ako sisipot. Gayahin ko si Sarah. Okay. Di block na. Diba? Kayo, naalala nyo, sila ang nagtanong, ano daw ang i-call out kay Lenny Robredo? Ayan. Pinakita ko, tapos ngayon sasabihin nyo, balik tayo kay Sarah. Pinag-uusapan namin yung impeachment, pasok kayo ng pasok. Ngayon, pag napunta tayo doon sa topic na ayaw nyo, iyak-iyak kayo, bakit pinag-uusapan si Lenny? Eh, di ba kayo yung nagtanong sa akin kanina sa comment section, ano yung dapat i-call out kay Lenny? Ngayon na pinakita sa inyo, dapat si Sarah naman ang pag-usapan. Wag niyo po akong tinatanong tungkol sa nangyayari dito sa Naga. Kasi taga dito ako.
So, updated ako. Ha? Updated po ako. Alam nyo ba na si Mama Lenny, out of 100 na random to ha, random drug test, 11 ang nag-positive sa mga tao niya sa City Hall. O ngayon, it's time for Lenny to do kung ano yung pinagmamalaki ni Lenny na way niya ng paglaban sa droga. Oh, i-push nyo na si Mama Lenny. Yes, Mono. Ito na yung time ni Mama Lenny na patunayan na mali si Duterte at siya ang tama. Siya ang may tamang pamamaraan. Okay? It doesn't matter, Jules, kung tatakbo o hindi. Diyos ko. So, sinasabi nyo ba na kaya nyo lang to ginagawa kay Lenny, kay Sara dahil tatakbo siya sa 2028? Okay, pag-usapan natin health hub. Dali, akyat. Dali na, pag-usapan natin kung tama daw ba ang tukhang. Yeah. Pwede natin pag-usapan, umakyat kayo. Alam nyo, para mabago itong topic na to, kailangan yung umakyat. Or else, all throughout this live, si Lenny ang pag-uusapan natin. So kung gusto nyong baguhin natin yung usapan, all you need to do is to go up and talk about things, about different things. Kung gusto nyo impeachment, kung gusto nyo si Inday Sara, akyat para mapag-usapan natin. And Lilucha, ano to random drug testing. So hindi to yung parang that's 11%. So ibig sabihin, hindi pa lahat ng research nyo ang tukhang, hindi puro. Kaya nga, yung tukhang akyat please, pag-uusapan natin. Eh di mababago na yung usapan. What more pa kaya if lahat exactly? Ngayon, kudos Mama Lenny ha. Kudos kasi nagkaroon sa inyo ng random drug testing. See, I can 'di ba? Hindi kayo katulad ng hindi kayo katulad ng iba na alam mo 'yun, tinotolerate yung hindi pagda-drug test. So at least Mama Lenny, kudos kasi nagkaroon ng random drug testing. 'Di ba? Pero eto na yung chance mo, Mama Lenny, na patunayan na yung pamamaraan mo ang mas effective kaysa dun sa pamamaraan ni Duterte. 'Di ba? Ang daming kuda ni Mama Lenny nung war on drugs, nung admin ni Duterte. Ang daming kuda ni Mama Lenny. Eto na, Mama Lenny. Now that you are the head of the administration ng Naga City, ikaw na ang head ng executive department ng Naga City, ng isang lugar, ito na yung chance mo na mapatunayan na yung pamamaraan mo ay mas better kaysa sa pamamaraan ng mga Duterte. So don't waste this opportunity. This opportunity is only for you. Diba? Kung mapapansin nyo, ito din yung sinasabi. Hello, S-Day Ace. Sino ka? Hello. Kung mapapansin nyo, ito din yung naging issue ni Duterte. Yung parang nasa loob na pala, sobrang lala na pala ng issue ng drugs ng Pilipinas na nasa gobyerno na mismo. 'Di ba? Nasa gobyerno na mismo yung mga addict.
o yung mga involved. So, same yung pinahinarap ni Duterte at ni Mama Leni. This is the chance of Leni Robredo to prove na mas effective ang kanyang pamamaraan kaysa kay Duterte. Totoo yung 11 addict na sa LGU dyan sa ano. Hindi po buong LGU yun. That's a random drug testing out of 100. Random test, 11 ang nag-positive. So that's 11% doon sa lahat na nag-random testing, random drug test. So ngayon, ako mga pinks, you need to tell Mama Leni or you need to advise Mama Leni to prove Bicol ay madaming NPA addict corrupt na nasa gobyerno. Okay? Oh guys, yun na muna. Yun na muna. Maraming salamat. Mamaya, kung sakaling kaya, magkita-kita tayo sa YouTube channel ko. Kokolokoy Political. Yung iba dyan nasabihan na kaya di pumiyok. Basta, mamaya, during the impeachment, baka mag-live ako sa YouTube. Sa Kokolokoy Political. Kita-kita tayo doon. Hopefully okay ang internet ko. Okay? Yun na muna. Sige, bye-bye. I-upload ko to doon sa bago kong YouTube channel. Sige, bye-bye. See you.